Isa pa dyan, of course, ang gusto niya, yung option niya is open. Yung idea na baka meron pang mas higit sa'yo, aantayin niya pa. Yan yung mga dahilan kung bakit. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page, official. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, video ka naman po. Bakit bigla na lang nananabang? O lalayo ang lalaki sa relasyon. Iiwan ka sa ere nang wala man lang pasabi. Honestly, hindi lang naman mga kalalakihan ang bigla na lang nagpo-pull away. Even mga babae na gumagawa ng ganito na bigla na lang mangiiwan sa ere. Kaya pwede natin i-apply yung mga pag-uusapan natin dito. Babae ka man or lalaki ka na nakaka-experience nito. Meron talagang mga moment na bigla na lang nagpo-pull away ang isang tao nang wala man lang pasabi. But mostly, walang kinalaman ito sa'yo dahil ito ay all about them. It's more about their mental state, mga personal experiences nila, and mga insecurities na hanggang ngayon dala-dala nila. Number one reason bakit lumalayo ang isang tao, mapalalaki man or mapababae, of course, hindi siya sure sa feelings niya sa'yo. Ito yung isa sa pinaka-common reason ng mga kalalakihan kung bakit bigla na lang silang nagpo-pull away. May mga study po na mas mabilis ma-in love ang lalaki kesa sa mga babae. So, even that you think that everything in your relationship is smooth, progressing nicely, magugulat ka na lang, bigla na lang siyang madidetach sa'yo. Dahil yan, hindi siya sure kung ano yung feelings niya about you and dun sa relationship nyo. Masyadong confusing to, pero wala kang ibang dapat na gawin kundi bigyan siya ng space para maisip niya kung ano talaga yung gusto niya. Kailangan ma-figure out niya yung mga bagay tungkol sa inyo. Number 2, afraid of commitment. Ito, very common din na to. Ang fear of commitment po, marami pong nakapaloob ditong mga dahilan. Isa na dyan, yung feeling pressure siya, feeling of accountability. May takot siya doon, na overwhelm siya sa mga bagay na kung ano yung nangyayari sa inyo in the present. Possible kasi na nagkaroon siya ng mga bad experience doon sa previous relationship niya. Minsan naman doon sa kinalakihan mong magulang, may unsatisfactory marriage between doon sa parents. Madalas kasi nadidevelop natin yung fears and insecurities doon sa early stage ng buhay natin. At nagbi-build yun sa atin kung papaano natin nakikita ang isang relationship. Kaya minsan, naia-apply mo yun sa sarili mo. Kaya calm down ka lang. Give him time to think. Kasi possible na nandyan yung kanyang past trauma and also yung stress. Another thing, fear of losing freedom. Lahat naman tayo dito, gusto talaga natin ang freedom over anything else. Kaya lang may mga lalaki talaga na nasusobrahan yung pagkaroon ng addiction sa freedom. Kaya yung idea nung settle down or mag-commit sa isang relasyon ay hindi niya plano yun. Casual dating lang ang gusto niya. Kaya kung ikaw ay naglo-looking forward na magkaroon kayo ng mas malalim na relasyon, yung tipong nagbabanggit ka sa kanya ng mga relationship matter, mapapansin mo hindi siya dun komportable. Parang wala siyang naririnig kapag pinag-uusapan nyo yung mga ganun topic. Then, mamalayan mo, unti-unti na siyang nananabang hanggang mag-pull away na siya sa'yo. Isa pa dyan, ang gusto niya, yung option niya is open. Yung idea na baka meron pang mas higit sa'yo, aantayin niya pa. Yan yung mga dahilan kung bakit bigla na lang nagpo-pull away yung isang lalaki. Another thing, fear of abandonment. Yes, you read it right. Ang mga kalalakihan, may takot yan dun sa salitang abandonment. Yun nga lang, hindi sila vocal. Hindi tulad nating mga babae. Sinasabi talaga natin, ine-express talaga natin dun sa mga partner natin kung ano yung gusto natin at takot natin. So, kapag nade-develop na yung feelings niya dun sa taong nagugustuhan niya, medyo lumalalim na yung pagmamahal niya, dun na pumapasok yung fear of abandonment na baka isang araw, iwan ako nito. Pabigat ng pabigat yung
yung ganong pakiramdam sa kanya. Ang reason kung bakit ganito is pinoprotektahan niya yung sarili niya of getting hurt. Kaya magpo-pull away na lang siya, lalayo na lang siya sa'yo kahit na meron kayong beautiful relationship. Yung mga ganitong case, possible na yung kinalakihan niya, yung childhood niya, is hindi maganda yung samahan nung magulang niya. Nakikita niya yung madalas na pag-aaway ng magulang niya, then nauwi sa hiwalayan. Unconsciously, nade-develop sa kanya yung protective layer around himself to overcome his fear of abandonment. Kaya natural na sa kanya yung bigla na lang siyang magpo-pull away sa'yo. Another thing, unrealistic or too many expectations. Minsan kasi, hindi mo namamalayan na ipaparamdam mo doon sa lalaki na ang dami-dami mong ine-expect from him. Tayong mga kababaihan, dapat alam natin kung hanggang saan lang yung boundary natin. Kung may nakukross na ba tayong boundary doon sa partner natin. Hindi porket partner natin, meaning to say pag-aari natin yung buong pagkatao nila. Hindi lahat ng lalaki gusto ng grand gestures. So instead na pinupush mo siya na gawin niya yung bagay na gusto mo, better na hayaan mo siya. Paano niya ipapakita yung pagmamahal niya sa'yo? In his own love language. That way, para hindi mag-pull away or lumayo ang lalaki sa'yo. Last one, no future. Ito, medyo self-explanatory na to and also a bit healthy. Hindi ko naman sinasabi na ang mag-pull away ay ang tamang paraan para tapusin ng isang relasyon. Alam naman natin na hindi yan ang proper communication. Pero kung nakikita niya na parang wala siyang future sa'yo, bakit siya mag-i-invest pa ng mas maraming oras sa'yo? Yun yung nakikita niya sa'yo at yun yung pakiramdam niya sa relasyon nyo. Maaring hindi pasok yung standard mo sa standard niya. So, hayaan mo siya. We never know, maybe time will make him realize otherwise. The best thing na may advice ko is give him space. Then, after ng space na binigay ninyo, kausapin nyo ng mabuti and for you guys to decide kung itutuloy ang relasyon at kung sa tingin nyong hindi na, then bigyan nyo na ng closure ang isa't isa and move on. Mahirap man ito, pero malalagpasan mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips at kung nagustuhan nyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!